conference kahapon. Ano ba yun? At, ano bang ginagawa sa ganun? At ano bang pangyayari? Anong update? Well, for the understanding of our kababayan, Jerry, no? Pag sinabi nating pre-trial conference, una, pinag-uusapan yung mga stipulation of facts kung tawagin. Ano yung pwedeng pagkasunduan na hindi na patutunayan during the trial, Okay. at ano yung hindi payagan ng magkabilang panig, no? So we call that stipulation of facts. Ang sagot mo doon, either ina-admit mo o itinatanggi mo. Pag in-admit ng kabila, ibig sabihin, undisputed na siya. And if it is undisputed, hindi nakasama sa pagtatalunan pa during the trial, no? Ayun, ako. So, bukod sa stipulation of facts, ginagawa din sa pre-trial conference yung submission ng pangalan ng mga witnesses, no? Ang significance nito, pag nag-submit ka ng pangalan ng witnesses, you will be able to determine also ilang hearing dates ba ang kailangan ng prosecution, ilang hearing dates ba ang kailangan ng defense. Okay. Well, after the witnesses, nagmamarka din ng mga exhibits, no? Okay, Kasi pampatagal to sa trial Kung doon mo pa gagawin sa presentation ng evidence, ang marking ng exhibits, definitely talagang maproprolong yung conduct ng presentation of evidence, no? In other words, Jerry, ang purpose ng ating pre-trial conference is to simplify, to expedite, and to come up with a fair trial moving forward, no? Opo. So lahat, kumbaga parang ito yung blueprint, no? Parang ito yung roadmap. Parang ito yung order na susundan na natin when we start the trial. As a matter of fact, bawal mag-deviate from the pre-trial order Opo. as a matter of rule. Opo, ang galing pala, no? Tama ho pala, magiging systematic at meron ng susundan na parang may guide na pagmumulan dyan sa pre-trial conference. Pero sa kahapon ho ba, Congresswoman, meron ng mga ebidensya o meron ng napag-usapan doon na tinanggap na at hindi na kailangang pag-usapan? Well, there are some na may admission, pero syempre, as anticipated, mas marami ang denial, no? Okay, But Jerry, we cannot delve into the details of this, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hindi ko na itatanong. Anticipated naman yun, Jerry, because this impeachment trial, this impeachment proceeding ay adversarial talaga. Magkalaban ang complainant at ang respondent, magkalaban ng prosecution at ang defense, no? Tama po. That's why we call it adversarial. Kaya adversarial, dahil inaakusahan namin sila, dumidepensa naman sila. So it is anticipated na may mga disagreements in the stipulations of facts. It is anticipated that most of the time, taliwas talaga ang posisyon ng prosecution at saka ng depensa. So just to update, no, Jerry, nag-start tayo kahapon ng marking of exhibits, and hopefully, matapos yan this coming Monday, no? Sana matapos hanggang Monday. ngayong Monday. Kasi 4 na articles of impeachment yun sa akin. Nagsinas pa. Yes. Iba yung documentary exhibits per article. So, yung dalawang mahaba at marami, yun ang aming inihuli sa Monday. So hopefully, matapos na yung Monday, ang marking of exhibits. Pag natapos yun, ang hihintayin na lang namin is pre-trial order. Ayan. At doon naman sa pre-trial order, kung meron kaming concern, medyo may hindi nabanggit na napag-usapan sa PTC, medyo inaccurate yung nabanggit doon, may gusto kaming ihabol, we can file a comment to that. And then, ang maliwanag, kahapon, Jerry, ang start talaga ng trial is July 6 at magtutuloy-tuloy na yan. Kaya we would like to commend the impeachment court, the prosecution team, and even the defense team for taking a stance towards an expeditious proceeding for this pre-trial, no? Para maka-umpisa na tayo sa July 6 because after all, ito ay matagal nang hinihintay ng taong bayan. Tama kayo, matagal nang hinihintay. Pero kahapon, meron na ho bang mga evidence o pangalan ng mga witnesses na tinatanggihan nila o tinutututal nila o ayaw nilang tanggapin, Congresswoman? About the submission of list of witnesses and list of documents, ito yung nilalaman ng pre-trial brief ng prosecution at ito yung nilalaman din ng pre-trial brief ng defense, which we both submitted, no? Nag-agree kami na isubmit na sa impeachment court for their resolution. Tong recently po, speaking of witness, no, tinaas niyo po yung bilang ng kailangang witness. Ano pong reason behind that? It's because of the rule na ang pangalang hindi namin mai-isumite during the pre-trial conference ay hindi napapayagan na maipresenta during the trial. So we made sure that all possible witness na pwede naming ipresenta pagdating ng trial ay dapat
kasama doon sa pre-trial brief para Oo. hindi kami mag-suffer from that role. Oo. Dapat lahat ng exhibits, lahat ng testigo, Ando na. mailagay mo sa pre-trial brief. Otherwise, you will not be allowed to present them during the trial. Sino-sino ang nadagdag mula sa, tama, 25, ano? Marami rin yung nadagdag eh, no, Kong? Mga tila, no? Tama ka. Madami sila. At madami din yung testigo ng defense, no? But what is important, we are moving forward. Lahat ng issues submitted na at ang kulang na lang ay matapos itong marking of exhibits at maghintay ng paglabas ng pre-trial order. Ang pinaka-importante dito, para sa kaalaman ng ating kababayan, yun pong start ng trial on July 6, tuloy na po yan. Ayun, okay. Panghuli na lang, Congresswoman, hindi pa man nagsisimula ang pre-trial, yung iba, sinasabi ka, ilan ba kailangan boto para makonvict? Oo. Yun na kaagad ang pinag-uusapan. Although, totoo naman, dahil nakasulat naman yan at ano. Pero yan lagi rin ang pinagtatalunan eh. Maski nga dito sa Senate leadership, nagkaroon ng issue yan. Kayo, Congresswoman, bilang abogado at nakakaintindi ng batas, ano take ninyo doon, personal? Ako, Apo. 2/3 of senators within the Senate's coercive power, no? Ang sinasabi sa konstitusyon, at ito'y mahalagang mapag-usapan din, no? Apo. Sana nga napapag-usapan ito ng mga law students sapagkat ang paniniwala ko, the law must evolve in order to respond to the demands of the present time, no? Alin mo ang batas kung hindi mo naman may apply. And that is why it needs to be flexible to the current situation of time, no? At ito, nakita as early as 1949 in the case of Avellino versus Cuenco. Tama. Pag tinignan mo yung Constitution, talking about impeachment, no? Which I believe is not different from legislative process kasi may usapin parehas ng quorum. May usapin parehas ng majority. May usapin parehas ng required number of votes. Kaya, notwithstanding the fact na dalawa ang function ng Senate, either legislative or impeachment proceedings, usapin ng quorum, usapin ng majority, usapin ng threshold, parehas applicable yan. Whether acting as a legislative body or acting as an impeachment court, no? Ang verbatim na provision sa Constitution, 2/3 of all the members of the Senate, no? Hindi naman sinabing 24 eh. Ang sabi, 2/3 of all the members of the Senate. Ang tanong ko, bakit ba tayo may Senado? That is to represent the interest of the people. To represent the interest of Kajeri, of Tina, myself, and the rest of our beloved countrymen. No? Hypothetical to. I do not want to mention names. Kung ang Senador Boy nakakulong, kung ang Senador Boy nagtatago, ang tanong, nare-represent ba nila ang interes ni Kajeri? Nare-represent ba nila ang interes ni Tina? Nare-represent ba nila ang interes ng sambayan ng Pilipino? Of course, the answer is clear. No. And if the answer is no, it means the 24 number should be adjusted and lowered to a number which is or which are within the coercive power of the Senate. Gusto kong gamitin yung coercive power sapagkat ito ang doktrina doon sa Avellino versus Cuenco, no? Tama po. Kung hindi na nga kayang pilitin ng Senado mag-attend, paano mo ba pipilitin yung nakakulong, for example? Wala na sa power may nila. separation. Oo. Correct. May separation of power tayo, di ba? Subject na siya sa jurisdiction ng ibang branch. Tama At po. paano mo naman pipilitin yung nagtatago? Oo. Ayaw nga niya Ayaw nga. magpakita, di ba? Nagtatago nga eh. Oo. Oh, pero ito, ma'am. Akin, Okay, go ahead po. ang aking posisyon doon, Angkor, ay doon ko inaangkor sa mandato ng konstitusyon na kaya may House of Representatives, kaya may Senado is to represent the interest of our beloved countrymen. At kung hindi mo na yan ma-discharge, no? Mukhang unfair naman sa part ng mga Pilipino na kasama ka doon sa botohan. Tama. Dapat kung sino na yung nakaka-attend ng hearing, kung Ayun. sino na yung physically nakakaboto, and ultimately, nare-represent mo ang interes ng taong bayan, dapat yun lang ang napoconsider for the purpose of determining the 2/3, no? Okay. 2/3 of all. Pag sinabing all, within the coercive power of the Senate. Okay. Hindi ko kaya kailangan habang maaga merong dumulog na sa Supreme Court para magkaroon na ng mas malinaw na resolution dito. At yun ba pwedeng gawin ng prosecution, Congresswoman? We will look into that, Jerry, no? Medyo nakafocus kami ngayon dito sa pre-trial conference, no? Pag-uusapan natin yan kung anong magandang maging aksyon ng prosecution para pagdating ng conclusion ng trial, wala nang mga question about how we are going to interpret the 2/3 of all, no? Tama. Babalitaan natin ang ating mga kababayan kung Oo. anong magiging posisyon ng prosecution kaugnay niyan. Kailangan po kasi dyan, di ba, party to the case, yung pipetisyon na magtatanong sa Supreme Court kung anong tamang dapat na gawin.
That is correct, Ajari. That is correct, no? Pero doon sa puntong meron na bang na-infringe na right? Meron na bang irreparable damage na masusustain? No? Considering na nandito pa lang tayo sa PTC. Wala pa tayo sa rendition ng judgment. Let us see kung viable ba, feasible ba, itong ganitong action at this stage, Ajari.